Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba, minsan sa buhay, yung mga taong sobrang ingay, sila pa yung parang laging pagod, laging may pinapatunayan, laging may sinasabi, laging may explanation. Tapos may makikita ka na tahimik lang. Hindi pala post, hindi pala react, hindi pala comment. Pero pag nagsalita, may bigat. Pag kumilos, may resulta. At doon mo marirealize, teka lang, parang may katotohanan yung kasabihang mas tahimik, mas malakas. Kasi aminin natin, lumaki tayo sa mundo na parang paligsahan sa ingay. Kung sino ang mas maingay, siya ang napapansin. Kung sino ang mas maraming sinasabi, siya ang mukhang may alam. Kung sino ang laging may post, siya ang mukhang masaya, successful, okay ang buhay. Pero habang tumatanda tayo, habang mas marami na tayong pinagdaanan, parang may bumubulong sa loob natin na hindi yata ganun ang totoong lakas. Isipin mo yung mga panahong pinili mong manahimik. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil pagod ka na magpaliwanag. Yung mga pagkakataong alam mong tama ka, pero hindi mo na ipinaglaban kasi alam mo sa sarili mo na hindi lahat ng laban kailangang patunayan. Hindi lahat ng opinyon kailangang ipagsigawan. Hindi lahat ng sakit kailangang ipakita. At doon nagsisimula yung lakas na tahimik. Yung lakas na hindi naghahanap ng audience. Yung lakas na hindi kailangang i-announce sa buong mundo. Maraming tao ang takot sa katahimikan. Kasi pag tahimik na, maririnig mo yung sarili mo. Yung mga tanong na iniiwasan mo. Yung mga takot na tinatabunan mo ng ingay. Yung lungkot na tinatakasan mo sa kakascroll, kakachika, kakapost. Kaya yung iba, mas pinipiling maging maingay kasi mas madali ang mag-ingay kaysa harapin ang sarili. Pero yung taong kayang manahimik, ibang klase yun. Kasi kaya niyang umupo sa katahimikan nang hindi natitinag. Kaya niyang makinig kaysa magsalita. Kaya niyang maghintay kaysa magmadali. At sa panahon ngayon na lahat nagmamadali, yung marunong maghintay. Malakas yun. May kilala ka bang ganon? Yung hindi mo halos marinig magsalita, pero pag nagsalita, lahat nakikinig. Yung hindi pala kwento ng problema, pero pag may dumating na pagsubok, siya pa yung pinakamatatag. Yung hindi nagyayabang ng plano, pero bigla mo na lang malalaman, nagawa na pala niya. Hindi sila tahimik dahil mahina sila. Tahimik sila dahil alam nila kung saan nila ilalagay ang enerhiya nila. Alam nila na hindi lahat ng tao deserve ng paliwanag. Hindi lahat ng usapan kailangan salihan. Hindi lahat ng opinyon kailangan sagutin. At dito tayo madalas nadadapa. Kasi minsan akala natin pag nanahimik tayo, talo tayo. Pag hindi tayo sumagot, lugi tayo. Pag hindi tayo nag-react, parang pinabayaan natin ang sarili natin. Pero sa totoo lang, minsan yung hindi pagsagot ang pinakamalakas na sagot. Halimbawa may taong siniraan ka, alam mo na hindi totoo, alam mo ang buong kwento. May option ka na ipagtanggol ang sarili mo sa lahat, mag-post, magpaliwanag, makipag-argue, pero pinili mong manahimik. Hindi dahil wala kang resibo, hindi dahil takot ka, kundi dahil alam mo, ang totoo ay may paraan na lumabas kahit hindi mo isigaw. At habang ikaw ay tahimik, may nangyayari. Nag-iipon ka ng lakas, naglilinaw ka ng isip, pinipili mo kung sino ang papapasukin mo sa mundo mo. At unti-unti, makikita mo, yung mga ingay sa paligid, nawawala kasi ang katahimikan mo nagsisilbing filter. Hindi lahat kayang tumagal sa harap ng taong kalmado pero buo. May isang bagay na natutunan ng maraming tao habang tumatanda. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Lalo na sa mga taong sarado ang isip. Lalo na sa mga taong naghahanap lang ng reaksyon. Kasi sa oras na pumatol ka, binibigyan mo sila ng kapangyarihan sa emosyon mo. At yung taong tahimik, siya yung taong marunong mag-ingat ng emosyon. Hindi siya basta-basta nadadala. Hindi siya basta-basta nauubos. Alam niya kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. At ang galing doon, hindi niya kailangan ipaalam sa iba na malakas siya. Ramdam na lang. Sa totoo lang, ang lakas ay hindi laging galit. Hindi laging tapang na sumisigaw. Minsan, ang lakas ay yung kaya mong ngumiti kahit pagod ka na. Yung kaya mong umalis kahit mahal mo pa. Yung kaya mong manahimik kahit gusto mong sumigaw. Yung kaya mong maghintay
kahit gusto mo nang sumuko. Mas tahimik, mas malakas, kasi ang katahimikan ay senyales ng kontrol. Kontrol sa emosyon, kontrol sa reaksyon, kontrol sa sarili. At sa mundo na puno ng trigger, yung taong may kontrol sa sarili, bihira yan. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na magsasalita kailanman. Hindi ibig sabihin na magpapakatanga ka. Hindi ibig sabihin na papayag ka sa abuso. Ang ibig sabihin lang, marunong kang pumili ng laban. Marunong kang pumili ng oras. Marunong kang pumili kung kanino ka magsasalita. May mga bagay na mas gumaganda pag hindi mo agad sinasabi. Mga plano, mga pangarap, mga hakbang. Kasi habang tahimik ka, walang nakikialam. Walang nanghihila pababa. Walang nagdadagdag ng duda. Tahimik ka lang, pero gumagalaw ka. At habang ang iba ay abala sa kakapaliwanag ng sarili nila, ikaw abala sa pagbuo ng sarili mo. May kakaibang kapayapaan sa katahimikan. Yung tipong kahit magulo ang paligid, kalmado ka sa loob. Yung kahit maraming ingay sa labas, malinaw ang isip mo. At doon nagsisimula ang tunay na lakas. Hindi yung lakas na panandalian, kundi yung lakas na tumatagal. Kaya kung dumating ka sa punto ng buhay mo na mas pinipili mo na ang katahimikan kaysa sa drama, hindi ka tumatanda. Nagiging matalino ka. Kung mas pinipili mo na ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama, hindi ka mahina. Buo ka lang. At kung mas konti na ang sinasabi mo, pero mas malinaw ang direksyon mo, tandaan mo ito. Mas tahimik ka na ngayon, oo, pero mas malakas ka rin kaysa dati. May mga pagkakataon din na mapapansin mo, habang mas tahimik ka, mas dumarami ang taong nagtataka. Biglang may magsasabi, okay ka lang ba? Bakit ang tahimik mo na? Parang may mali kapag hindi ka na sumasabay sa ingay. Parang kailangan mo pang ipaliwanag kung bakit pinili mong manahimik. Pero ang totoo, hindi mo obligasyon na ipaintindi sa lahat ang pagbabago mo. Kasi ang katahimikan, madalas bunga yan ng pagod. Pagod sa paulit-ulit na paliwanag, pagod sa parehong issue, pagod sa parehong cycle ng drama. At kapag napagod ka na, hindi ka nagiging bitter. Nagiging practical ka. Pinipili mo na kung saan mo ilalagay ang oras at emosyon mo. Dati, konting parinig, react agad. Konting puna, sagot agad. Konting misunderstanding, paliwanag agad. Pero ngayon, minsan mapapangiti ka na lang. Hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil alam mo na kung saan hahantong ang usapan. At hindi lahat ng destinasyon worth it puntahan. May isang malaking pagbabago kapag natutunan mong manahimik, mas nagiging malinaw ang pakikinig mo. Kapag hindi ka abala sa pagsagot, mas naririnig mo ang totoo. Naririnig mo kung sino ang sincere at sino ang may ibang agenda. Naririnig mo kung sino ang nagsasalita para umunawa at sino ang nagsasalita para lang manalo. At dito pumapasok yung isang tahimik pero matinding lakas, ang kakayahang umatras. Hindi lahat ng pag-urong ay duwag. Minsan, strategic yan. Minsan, wisdom yan. Kasi ang taong may kontrol sa sarili, marunong umatras para hindi masayang ang enerhiya sa maling tao. May mga tao talagang gusto kang hilahin pababa sa level nila. Gusto nila ng reaksyon, gusto nila ng emosyon, gusto nila ng gulo. At kapag hindi mo sila binigyan nun, nawawala ang power nila. Tahimik ka lang, pero sa katahimikan mo, tinatanggal mo ang kontrol nila sa'yo. Napansin mo ba, kapag hindi ka na masyadong nagsasalita tungkol sa plano mo, mas natatapos mo. Kapag hindi mo na kinukwento lahat ng gagawin mo, mas nagagawa mo ng walang pressure. Kasi wala nang expectations ng iba. Wala nang mata na nakatingin. Ikaw na lang at yung goal mo. May mga pangarap na namamatay sa sobrang kwento. May mga plano na nasisira sa sobrang ingay. Kaya yung iba natutunan na lang gumawa ng tahimik. Hindi dahil madamot kundi dahil proteksyon yon. Proteksyon sa inggit. Proteksyon sa panghihina ng loob. Proteksyon sa sariling duda. At sa proseso ng pananahimik, mas nakikilala mo ang sarili mo. Malalaman mo kung ano talaga ang importante. Kung sino talaga ang mahalaga. Kung alin ang kaya mo ng bitawan. Kasi kapag tahimik ka, wala nang distraction. Walang palakpak, walang papuri. Ikaw lang at ang konsensya mo. Doon mo makikita kung gaano ka nakalakas kumpara noon. Dati, kailangan mo ng validation. Ngayon, sapat na ang sarili mong paniniwala. Dati,
Kailangan mong ipagtanggol ang bawat hakbang. Ngayon, sapat na ang alam mong tama ang direksyon mo. Hindi madaling piliin ang katahimikan. Lalo na kung nasanay ka na laging magpaliwanag, laging mag-please, laging umayon. Pero darating ka sa punto na mapapagod ka rin. At sa pagod na yon, may clarity, may realization, na hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa lahat. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng boses. Isa itong pagpili kung kailan gagamitin ang boses. At yung taong marunong pumili ng tamang oras magsalita, mas pinakikinggan. Kasi hindi nasasayang ang salita niya. May mga laban na nananalo ka hindi dahil lumaban ka, kundi dahil hindi ka pumatol. May mga tao na nawawala sa buhay mo hindi dahil itinaboy mo sila, kundi dahil hindi mo na sila hinabol. At minsan, yun ang pinaka-healthy na desisyon na magagawa mo. Sa katahimikan mo, may nangyayaring pagbabago sa loob. Mas nagiging grounded ka. Mas hindi ka na madaling matrigger. Mas kaya mo nang tumawa sa mga bagay na dati ikinagagalit mo. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas mahalaga na sa iyo ang kapayapaan. At kapag dumating yung mga araw na pakiramdam mo, nag-iisa ka sa pananahimik mo, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang sarili mo. At kung kaya mong samahan ang sarili mo sa katahimikan, kaya mo ring harapin ang kahit anong ingay sa labas. May lakas sa pagiging kalmado sa gitna ng gulo. May tapang sa hindi pagsagot sa pang-aasar. May dignidad sa hindi pakikipagsabayan sa kababawan. At lahat ng yan, hindi mo kailangang ipagsigawan. Ramdam na lang. Unti-unti, mapapansin mo, mas konti na ang kausap mo, pero mas totoo. Mas simple ang buhay mo, pero mas payapa. Mas tahimik ang mundo mo, pero mas buo ka sa loob. At dun mo masasabi sa sarili mo, tama pala ang pinili mo. Kasi ang tunay na lakas, hindi palaging nakikita. Minsan, nararamdaman lang, sa paraan ng paglakad mo. Sa desisyong hindi mo na kailangang ipaliwanag. Sa katahimikang hindi na kailangang punuin ng ingay. At sa huling bahagi ng katahimikang yan, may isang bagay kang mapapansin na hindi agad napapansin ng iba. Gumagaan ang loob mo. Parang may nabawas na bigat na matagal mo nang pasan. Kasi hindi mo nadala ang opinyon ng lahat. Hindi mo napasan ang expectation ng mundo. Hindi mo na obligasyon ang i-please ang bawat taong dadaan sa buhay mo. Mas malinaw na sa iyo ngayon kung sino ka kapag walang nanonood. Kung ano ang pinapahalagahan mo kapag walang pumapalakpak. At doon mo maiintindihan na ang katahimikan ay hindi pag-iisa, kundi pag-uwi sa sarili. May mga tao talagang mawawala habang mas pinipili mo ang katahimikan. Hindi dahil masama ka, kundi dahil sanay sila sa version mo na laging available, laging sumasagot, laging nandyan. At kapag natutunan mong maglagay ng hangganan, kapag natutunan mong manahimik, hindi lahat sasabay. At okay lang yun. Hindi lahat ng umaalis ay kawalan. Minsan, kalayaan pa. Habang mas tumitibay ka sa katahimikan, mas nagiging klaro rin kung sino ang tunay na may malasakit. Yung mga nananatili kahit wala kang maibigay na ingay. Yung mga nakakaintindi kahit hindi mo ipaliwanag. Yung mga marunong rumespeto sa tahimik mong espasyo. Sila yung mga taong hindi kailangang kausapin palagi, pero ramdam mo kapag nandyan. At sa mga panahong gusto mong magsalita ulit, mapapansin mo rin, iba na ang tunog ng boses mo, mas kalmado, mas buo, mas totoo. Hindi na galing sa galit, kundi sa linaw. Hindi na galing sa takot, kundi sa kumpiyansa. Hindi na para patunayan ang sarili, kundi para ipahayag ang katotohanan. Kasi ang katahimikan, tinuturuan ka kung paano magsalita ng may saysay. Kapag sanay kang tahimik, hindi ka nagsasayang ng salita. Hindi ka basta-basta nagre-react. Pinipili mo ang mga usapang may direksyon, may kabuluhan, may respeto. At kung iisipin mo, ganito rin ang buhay. Hindi lahat ng araw ay kailangang punuin ng ingay. May mga araw na sapat na ang simpleng paghinga. Ang tahimik na kape sa umaga. Ang paglalakad ng walang iniisip na patunayan. Ang pagtulog ng payapa ang loob. Kung dumating ka man sa puntong ito ng buhay na mas pinipili mo na ang katahimikan kaysa sa pakikipagtalo, mas pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama, gusto kong malaman mo ito, hindi ka nagiging malamig, nagiging matatag ka. Hindi ka nawawalan ng pakialam, natututo ka lang mag-ingat, hindi ka nagiging mahina, natututo ka lang magpahinga, hindi ka nawawala sa mundo,
Natututo ka lang maging buo sa sarili mo. At oo, may mga araw pa rin na mahirap. May mga sandaling gusto mo ring sumigaw, maglabas, magsalita. Tao ka lang. Pero ngayon, alam mo na kung kailan. At alam mo na rin kung kailan hindi. At ang kaalamang yan, sobrang lakas nun. Kung may isang bagay akong gustong iwan sa iyo ngayon, ito yon. Hindi sukatan ng halaga, ang dami ng salita. Hindi rin basehan ng lakas ang lakas ng boses. Minsan, ang pinakamalakas na tao sa kwarto ay yung pinakatahimik. Kung may pinagdadaanan ka ngayon na mas pinili mong sarilinin, okay lang yon. Kung may laban kang hindi mo na ipinaglaban, hindi ka talo. Baka pinili mo lang ang sarili mo sa pagkakataong yon. At kung mas konti na ang sinasabi mo ngayon, pero mas malinaw ang direksyon mo, nasa tamang landas ka, gusto kong marinig din ang kwento mo. Kung dumating ka na rin ba sa puntong mas pinili mo ang katahimikan? Kung may mga bagay ka bang binitawan para lang magkaroon ng kapayapaan? Pwede mong i-share sa comments. Baka sa simpleng kwento mo, may ibang taong makaramdam na hindi sila nag-iisa. Kung nakatulong sa iyo ang usapang to, pwede mong i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Hindi para sa ingay, kundi para sa mga ganitong tahimik na paalala na okay lang mabagal, okay lang manahimik, at okay lang piliin ang sarili. At bago tayo magtapos, tandaan mo ito. Hindi kailangang ipagsigawan ang lakas mo. Hindi kailangang ipakita sa lahat ang tapang mo. Minsan, sapat na alam mo sa sarili mo na buo ka, kalmado ka, at handa kang magpatuloy kahit tahimik. Mas tahimik ka man ngayon, mas malakas ka na rin kaysa dati. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.